Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na yung kinakatakutan ng IRGC, ang sitwasyon kung saan ibibigay na ni Donald Trump, ipaubaya ni Donald Trump sa Israel kay Netanyahu ang pagbubomba sa mahalagang infrastructures sa IRGC sa Iran. Ito yung mga vital structures or infrastructure katulad ng water desalination, katulad ng power plant, yung nuclear power plant nila, at iba pang mahalagang infrastructure katulad ng mga tulay kasi diyan tumadaan yung mga reinforcement. Kaya ito nga yung sinabi ko nung nakaraang mga vlogs ko na sana binigay na sa Israel ang pagbubomba diyan kasi para sa akin si Netanyahu talaga ang hitman. Si Netanyahu ang hitman na talagang magaling ang kanilang Mossad na mag-iispiya kung saan yung mga direkta o mga pinpoint na target na mga kuta ng IRGC. Kaya dito, ito'y video hiram natin sa One India channel, isang Indian channel, pero maganda naman yung kanyang parang hindi bias, kaya ito atin kinuha ang source. Netanyahu gets full power attack on Iran's energy infra to begin ours. Okay, so ito nilagay nga nila, desperado na daw si Trump na ibigay na lang sa Israel ang hands-on full authority to obliterate Iran's oil facilities. Nako, parang hindi yatak maniniwala na yung oil facilities sa Karg ay babanatan yun ni Trump kasi yan nga ang pinaka-premyo na parang trophy ni Trump. Kaya nga pangalanan yan ng kung Hormuz Strait yan ngayon, pangalanan ni Trump na Trump Strait ang Hormuz Strait kapag matapos itong gera na ito. Siyempre, the victor will write the history. Yan naman talaga. Katulad ng mga Romans, dahil ang mga Romans noon ang palaging panalo, binabago nila lahat pati Biblia. Ang Biblia ay binago yan ng mga Romano. Mayroong kinuhang mga aklat diyan na hindi nagustuhan ng emperor ng Roma noon. So yan nga, isa sa mga example na the victory or the victor or itong the winner, the champion will write the history. Kaya pwedeng gawin ni Trump yan, naggawin niyang the Trump Strait of Hormuz, di ba? O tanggalin na yung Hormuz. Pwede yan. Kapag matalo ang Iran, ay pwedeng mabago yan. Kasi ganoon naman talaga. Kaya nga Pilipinas ang tawag sa ating bansa dahil ang nanalo sa digmaan or ang pag-colonize ay sa pangalan ng Haring King Felipe ng Espanya. Kaya nagiging Pilipinas tayo. Ganun lang talaga yon, kung sinong manalo ay pwedeng baguhin niya ang nakasulat sa history. Ganun yun kapag mga conquest, kapag mga colonization at gera. Ganyan talaga. Wala tayong magawa dyan. Trump Strait, okay lang naman yun kasi si Trump ang nagbukas niyan, si Trump ang liberate ng Strait. Dahil kay Trump ay wala ng mga pirata diyan, mawawala na yan, sigurado naman. Yung mga pirata diyan ng IRGC, mawawala yung mga mosquito speedboat diyan. Kaya pwedeng Donald Trump Strait para sa akin. Okay, so ito na nga. Desperado na daw si Trump kaya binigay ni Trump ang kamay sa Israel ang otoridad, full authority to obliterate Iran and its oil facilities. Dumiritso sila sa oil eh. Sabi ko nga kanina, tulay lang yan, tapos power plant, tapos desalination plant. Yung tatlo lang muna. Yung Karg Island, pang-uli na yan, yan kasi ay bilyon-bilyon ang nariyan na deposito na langis. Kaya hindi pwedeng basta lang yan pasabugin ni Trump. Pera yan eh. Yan yung pinakapera dyan. Sa digmaan na ito, yung Karg Island oil, yan yung pinaka-premyo. Okay, so patuloy tayo.
Ito, the US B-2 bombers ready to hit Iran as Trump promises one final blow. Meron ngang sinabi si Trump na panghuli na to eh. No more Mr. Nice Guy. Yun ang kanyang post sa kanyang Truth Social. Yun yung kanyang parang Facebook. Final blow talaga. Kaya nga nag-reload sila Trump ng mas malalaking munition, mas malaking mga missiles, mas malaking mga bala ng kanyon. At tatlo na ngayon ka-strike group ang nariyan sa Iran. Dinagdagan nila yung aircraft carrier. So ibig sabihin nadagdagan yung trupa na dating 50,000 Marines. Ngayon plus 15. So 65,000 Marines na ang nariyan sa Strait of Hormuz ngayon. Na ready. Lock and loaded, sabi ni Pete Hegseth. Ready to go. Okay, so ito ang gusto ko kapag ibigay sa Israel ang pangbubomba. Walang sinasanto ang Israel eh. Si Trump ay medyo may sinasanto pa siya eh. Ano kasi si Trump, yung tinitingnan niya ang kanyang legacy, ang maiwan niya na history sa kanyang pagka-presidente. Hindi yung slaughtered, manslaughter, di ba? Hindi yung birdugo ang dating, parang kay Netanyahu. Wala kay Netanyahu yung mga diplomacy na yan. Ang kay Netanyahu ay revenge. Dahil sa inunahan sila noon ng Hamas sa pagmorder, pagkidnap, pag-rape ng mga Israelites. Nagpaparty-party lang naman. Di ba, mga kababayan? Kaya total revenge itong kay Netanyahu. Ang kay Trump naman ay total diplomacy. Kaya dinadaan niya sa peace deal, usapan. Ngunit ang Iran ay paligoy-ligoy lang eh. Sabi nga, barking at the wrong tree. Paano-ano lang ang Iran eh. Negosasyon ngayon, atras bukas. Negosasyon na naman bukas, atras na naman, kinabukasan. Ganun lang yun. Ang kanilang laro ay parang volleyball. Parang volleyball. Pag ganun lang, okay, tapon mo dito, tirahin ko, tirahin mo. Hanggang tatagal, hanggang matalo si Trump ang Amerika dahil sa gastos. Magastos siyang mag-deploy diyan ng trupa eh. Tsaka magpasabog ka ng mga missiles. Milyon-milyon bawat isa ng missiles. Kaya ginawa ni Trump ngayon ay blockade. Wala munang mga missiles. Para at least makatipid. Pero sa final blow, ay diyan matikman ng IRGC kung ano ang bomba ng Amerika. Okay, patuloy tayo. What if I told you that right now, as you're watching this, Israel may have just received the go-ahead to strike one of the most critical energy networks on the planet? Israeli Channel 12 is reporting, and this is breaking, that President Donald Trump has handed Prime Minister Benjamin Netanyahu immediate authorization to strike Iran's energy facilities. Parang si Donald Trump sa kanyang press conference na parang ibigay niya kay Netanyahu ang pangbubomba dahil nga siya ay parang, sabi niya, humans, they are humans. So, sabi ni Trump, mga tao naman yung Iranian na yan, kahit mga gago, mga ub-ub, pero tao pa rin yan. Kaya binibigyan niya ng napakaraming time para sa peace negotiation. Pero kay Netanyahu, walang ganyan eh. Lilipulin talaga ni Netanyahu yan. Ang gulo-gulo ng mga tao eh. Yang Israel, wala namang inaatake ang Israel, di ba? Inunahan nila eh. Inunahan nila ang natutulog na higanti. Sabihin natin hindi higanti, ano bang maliit na makamandag na hayop? Di ba? Inunahan nila ang natutulog na king cobra na banakon, di ba? Kaya ayan, nag-revenge. Dinig ko sa Lebanon ay meron na namang 14 ka-officers ng Hezbollah ang na-deadball dahil sa pagbubomba ni Netanyahu. Walang ceasefire doon eh. Ay pabomba-bomba si Netanyahu, pahinga ngayon, kinabukasan, bomba na naman. Pero kapag binigyan talaga ni Donald Trump ng go signal si Netanyahu na sige, isali mo na yung Iran dyan, ay meron na namang malagas na opisyal ng IRGC. At sana yung spokesperson na AI, yung matamaan, yung AI, yung computer yung matamaan para matigil na yung AI sa kasasalita, halatang halata na hindi tao eh.
walang ka-emotion yung AI na yun. Yung IRGC spokesperson na bago. Kasi yung dati patay na eh. Sinong tumudas? Israel pa rin. Mga kababayan. Okay. Balik tayo dito. One India Channel. Not a warning. Not a maybe. Authorization. Not a warning. Not a maybe. Authorization. Let's break down what's actually happening here, because this isn't coming out of nowhere. For weeks, US and Iranian negotiators have been locked in talks. Nuclear enrichment, sanctions, the Strait of Hormuz, the whole package. And now, according to Channel 12's sources inside the Israeli security establishment, those talks have collapsed. Israel is reportedly preparing to formally announce the failure of negotiations. And the moment that announcement drops, the gloves may come off. Here's where it gets serious. Trump conveying this kind of authorization isn't just symbolic. Energy infrastructure, oil fields, gas facilities, petrochemical plants, these are the economic lifelines of the Iranian regime. Yung oil refinery dyan sa Karg Island, yan yung panghuli. Of course, hindi yan uunahin, di ba? Unahin muna yung tulay para maramdaman ng IRGC ang sakit at masaktan sila sa tulay kasi billion-billion dollars din yan. So mag-isip sila, oops, wala na tayong tulay, ubus na. Pero hindi pa rin sumurrender. Kinabukasan, bumbahin na naman yung salination plant, yung nag-convert ng tubig dagat para magamit nila, magiging tubig tabang. Kung wala na silang tubig, anong gagawin nila? Wala nang import kasi naharang ni Trump eh. So kung masira yung desalination plant, yun ang pangalawang bumbahin. Kapag masira yung ma-pressure sila doon, wala silang paligo. Ang IRGC, wala nang iinumin, di ba? Ihi na lang nila. Ihi na lang nila ang iinumin nila. Pangatlo, ano kayang pangatlong sunod na bumbahin? Of course, hindi pa rin yung oil refinery sa Karg, kundi yung power plant. Yung nagbibigay ng kuryente, ng mga planta. Yun ang pangatlong bumbahin. Eh, sigurado talagang masasaktan na ang IRGC. I-brown out na eh. Kung solar power lang, hindi magkakaya ng solar power ang mga kagamitan nila dyan na powered by electricity. Kung makita yung solar power plant, bombahin din yun eh. Kaya wala na talaga. Ang tanging matitira na lifeline nila ay yung kanilang pera na nasa Karg Island. Yun yung oil o langis na nandyan sa Karg Island. Nakalagay na sa mga ang lalaking container, di ba? Ang lalaking container na yan. Ang iba ay nasa barko na eh, ready to go na eh. Yung iba nasa oil tanker na ng Iran, ready to deliver. Pero hindi makakalabas. Okay, so tapusin na natin ang balita ko kasi ng One India Channel. And we've seen what happens to global oil markets when these sites get hit. Prices have surged past $100 a barrel in past flare-ups. Now, Trump has previously sent mixed signals on energy strikes, at times urging Israel to hold back to avoid market chaos. We just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. So why the green light now? The answer seems to be leverage. Iran hasn't budged on enrichment. The Strait of Hormuz remains a pressure point. And diplomatically, Washington appears to have run out of patience. Netanyahu's government has a history of acting boldly, sometimes unilaterally, and then coordinating with Washington after the fact. But this time, if Channel 12 is right, the authorization came before the strike, not after. That's a fundamentally different dynamic. Trump has said publicly that US and allied forces are locked and loaded. Ngayon, so lock and loaded na yan. Ngayon mga kababayan, bakit nga ba kailangan talagang bumbahin ni Trump? Dahil sabi nga ng isang dating Ministry of Defense ng Amerika, si Kian or Kim, ay sabi nung matandang yun na kailangan na talaga balikan yung option 1 na pagbumba. Kasi hindi makukuha sa magandang negosasyon. Kasi hindi makipag-negotiate. Mantagin nyo ang kinausap ng IRGC ay taga-Pakistan, ang Prime Minister. At ang Prime Minister naman ang magsasabi sa Amerika, which is kapag maganda yung pagkasabi ng Pakistan, sasabihin naman ng IRGC na oops, hindi ganyan ang sinabi namin, mali kayo.
Kaya wala talagang patutunguhan. So ito na, kailangan talaga dyan isa-isang pagbubumba, bumbahin ng tulay. Kapag ayaw pa rin sumuko, bumbahin ng desalination plant, ng tubig. Kapag ayaw pa rin, bumbahin ng power plant. Kapag ayaw pa rin, ay yung kanilang oil na. At dyan sila nabubuhay, dyan sila nakabili ng mga missiles, nakabili ng nuklear, nakabili ng armas, nakabili ng barko, ng submarino. Nang lahat-lahat na lang, diyan sila yumayaman, yung kanilang mga anak ng mga opisyal ng LGC ay parang mga artista sa labas, sa Europa, gamit ang pera na galing din sa Carg Island. Yan yung kita sa langis, mga kababayan. Ngayon, isa pang rason na dapat gawin na ni Trump ito ay lahat na talaga ng bansa sa buong mundo ay naapektuhan na nito. Iwan ko lang yung mga taga Malaysia, Indonesia kasi meron din silang minagyan sa Petronas ng langis. Iwan ko lang naapektuhan sila. Pero dito sa atin, apektado. Tatlong buwan na, di ba? Ang Amerika hindi apektado sa gasolina, $4. Magkano ba yun? Ang litro doon, $4 ba yun? Hindi naapektuhan kasi meron silang sariling supply ng langis galing sa Venezuela, ang Amerika. Kaya tayo lang sa Asia, gipit na gipit sa Europa, nagkakabili pa rin sila kay Putin. Pero ganun pa rin, naapektuhan pa rin sila dahil sa 20% ng langis sa buong mundo na consumption ay galing talaga sa Middle East. Yung natirang 80 ay hati-hati na yun, galing ng Russia, galing ng Indonesia, Malaysia, at iba pang mga producers ng langis. Pero itong ano talaga, Venezuela, malaki pala na producer yan, kaya tinarget ni Trump. Kaya itong pagpapatagal yan ang problema ngayon natin. Dahil sa tumagal ang gera, tumagal din ang paghihirap natin. Kaya anong dapat gawin? Tapusin, mga kababayan, di ba? Sinong tatapos yan? Ang tanging magpagtapos lang yan ay Israel at Amerika. Alright, so magpaalam na, maraming salamat. Anong nagsasabi niyo dito sa final blow na binigay na daw ang ang palakul, di ba? Sa kamay ni Netanyahu galing kay Donald Trump. Ito yung desisyon na okay na, bumbahin nyo na yan kung gusto nyo. Masakit na sa ulo, di ba? Ang dami ng issue kay Trump sa Amerika dahil sa pagtagal ng gera na ito. Kaya no more nice guy, no more nice guy, mga kababayan. Anong masasabi niyo pag-comment sa ating comment section? Sa aking mga followers, maraming salamat. Sa aking bagong visitors, maraming salamat din sa pag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam,